Marcos, alis dyan! Sabay-sabay, sir. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Magandang umaga mga kababayan. Kasama po natin ngayon si Yusek Ben at saka si Ma'am Shaira. Ma'am Shaira. Itatanong lang po natin mga kababayan kung ano ang pinaka-common goal ng MAD o mamamayang ayaw sa digmaan o Marcos alis dyan. Una po natin makakausap mga kababayan si Yusek Ben. Sir, ano pong masasabi nyo dyan, sir, about sa MAD? Ang MAD ay binuo sa isang advokasya na nagbabantay sa mga ginagawa dito ng mga leader natin sa ating bayan. Diba? Kaya vanguard tayo ng demokrasya. No? We are advocates of democracy. Tapos binabantayan natin ang mga nangyayari ngayon sa bansang ito sa liderato ni Bongbong Marcos. Siya ngayon ang presidente. So, nung sa kanyang panunungkulan, mula day 1 hanggang ngayon, no, mga pangatlong suna na niya ito, kung nakikita namin sa umpisa pa lang, walang magandang ginagawa. Akala namin noon, dahil sa totoo lang, tumulong din kami sa kanya dahil nandun sa kanya si Inday. Kasi nung araw, sana gusto namin si Inday ang magpatuloy sa programa ng kanyang ama. Pero sa kadahilanan, si Inday lang ang may alam, hindi tumakbo. Nag-buwese na lang. So sabi niya, follow my lead, kasi ang leader niya si Bongbong Marcos. Pero ang usapan doon namin nila ni Bongbong, tutuloy nila yung inumpisahan ni Tatay Digong. Yun naman talaga ang sinabi niya kahit sa kampanya. Pero ang nangyari, nung nanalo na, he reneges. Yung promise niya, iba, hindi na natutupad. So, from day 1, na ano na namin na, anong klaseng utak itong tao? Nag-uho sa atin noon, ngayon hindi na. So, mayroon atang problema sa pag-iisip to. So, mula noon, obserbahan na namin siya at marami na siyang ginawang mali. Nauna, yung kanyang pagpakikalayan sa mga kalaban sa demokrasya, yung komunista mismo, di ba? Nag-aalayan siya sa komunista, sa kongreso, lalo na sa kongreso. Tapos, yung mga kasama nila na binibigit, ina-appoint niya, galing sa mga doon, si Paquito Ochoa, di ba? Nandun sa kanila, kung ano yung role ni Ochoa sa kanila, nandun. Tapos, sino pang sumasama? Si Dilima. Yung Pinglawan, Dilawan, tinawatawag ng mga tao, Dilawan, komunista. Yun. Tsaka lately lang, yung pagbitbit ni Bongbong Marcos ng mga armas sa Amerika, armas nuklear, binitbit niya. Galing Amerika, pumunta yan dito dahil sa kanya. Di ba? When he allowed how many sites of IDCA? 27 na ngayon. Sir, yung ba yung pinapabalik ni Vice President Sara Duterte sa Amerika? Yung kasama yung missile, di mo Oo nga, kasi yung nuclear missile na nasa Luzon, Lagang Luzon, no? So, yun ang mga ginagawa niya. Which, totally summarize na, suma total, hindi gumawa ng magandang daloy ng ating ekonomiya. Ayun. Kasi, nagpapanik ang mga maliban doon sa mistrust sa kanyang administration dahil hindi marunong sa trabaho, nagko-cocaine, naging bangag, naging sabog. Hindi naman natin pwede kita ng totoo hindi sa kanya dahil nakikita naman natin sa kanyang itsura. Di ba? Hindi. Personal mismo niya. No? So, ito ang kabuuan na bakit nagkaroon tayo ng Marcos alis dyan movement. Sir, yung sinabi, tungkol doon sa sinabi ni Vice President Sara sa ambush interview kahapon na kumalat na po sa social media, pinag-usapan na po ng mainstream media at ng mga vlogger, yung tungkol po doon sa sinabi niya na
kailangan mag-sit down ni Mr. President at yung buhol-buhol di umano si Mr. President. Ano po ang masasabi niyo doon, sir? Siguro, nabanggit niya yun dahil direkta naman talaga silang nag-uusap noon eh. Diba? Kaya nga nabuo yung unity team. It's the Marcos Sara Duterte Alliance. Masada. Bit namin. Silang nag-usap. Sila rin nakakaalam anong pinag-uusapan nila. No? So, tama naman yun. Kung meron silang meaning to say, baka i-account, baka lang sa personal ko lang ito, baka i-account niya si Bongbong doon sa mga pinag-usapan nila na hindi natupad para sa bayan, di ba? Most likely, bakit ka magtanong sa kanya, bakit naisipan mo yun, na mag-sit down? Because marami silang pinag-usapan, sa tingin ko, hindi natupad. So, ibig sabihin, meron siyang, kumbaga parang tatamad-tamad ngayon ng Mr. President. Ang ibig sabihin, tamad talaga yan. Hindi yan tamad talaga yan. Mahilig na yan sa disco, sa party, sa concert, sa Grand Prix. Yun lang naman ang hilig niya. Kaya nga nagkamali kami. Tinutulog siya na ako eh. Kasi isa ko sa mga ginawa namin siyang puti. Itim ang kahapon eh. Kasi Marcos, alam mo naman, ako nakipaglaban din ako sa martial law. So, ibig sabihin, itim ang kanilang kahapon. Napilit namin ginawang puti sa pag-aakala namin na mabuti na nag-reform na sila. Wala pala. Labis noon. Lumabis pa. Kung meron po kayong idea, sir, dito kay former President Rodrigo Duterte, meron po ba kayong nalalaman kung ano yung damdamin, kung ano yung reaction, komento ng dating Pangulo dito sa kasalukuyang Pangulo? Siyempre, ano siya, kumbaga, ang tingin niya dito sa kay Bongbong, tapos naman niya sinabi noon na Bongbong is a weak leader. Di ba? Hindi mo na yan siya tanungin kung ano yung feeling niya ngayon. Ang sasabihin lang yan, oh, I told you so. Di ba? I told you so. Binalaan ko na kayo na yan ay isang weak leader. Oh, yun lang masabi ko. Di ba? At nangyari din. Kay ma'am, may tatanong po ako. Ma'am, gaano po kaya karami ang taong darating mamaya ang hapon? Bakit inaano mo ikaw? Sa tansa ko, nasa mga more or less 400 plus or mahigit 500. Meron po ba kayo idea kung saan lugar galing? Baka buong Davao lang. Hindi, meron naman mga galing sa ibang part ng region kasi hindi naman talaga kasi po pwedeng pumunta rito yung iba dahil gagamit pa ng dito, airfare, aeroplano. So most likely baka yung mga darating medyo malapit dito sa parte ng Davao City. Kasi tayo naman, kaming MAD, mamamayan ayon sa digmaan, Marcos Alis dyan, is hindi po kami nangihili ng mga sponsorship, donation. Kaya ang binarapat na lang namin na mga dadalo is yung may kayang sumakay lang ng transportation. So, yun lang ang alam ko na po pwedeng 100% na dadalo dyan sa event na yan. Kasi kami, sa totoo lang, itong MAD, ang kagandahan nito, walang politics issue, walang mga pinanggalingan ng mga sponsorship, walang hiningian ng mga kung ano-anong bagay na gagamitan ng resources. So ito ay ito ang pinakamaganda dito kasi ito talaga ang tunay na sumusuporta sa kay Vice President Inday Sara. Ang aim naman talaga nitong MAD ay para alisin na talaga si Bongbong Marcos kasi dito natin napatunayan lahat-lahat ang mga sinasabi ng mga binitawan ni dating Pangulong Duterte na dito natin talaga nahimay ang tunay na mga sinasabi na binitawan ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Yung iba kasi akala nila naninira. Yung iba naman, akala nila wala, ano yan eh, tumanda na yan eh. Pero dito natin nalaman ang tunay na pangyayari. Kasi makikita mo naman talaga sa kasalukuyan. Unang-una dyan, hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang ipinangako na susundin niya o susundan niya ang naiwang legacy ni Pangulong Duterte. Number 1 dyan, yung droga. Mas lalong lumala ang droga. Recently in Marawi City, nagkaroon ng warning ang city government na pinangungunahan ni Mayor Mahul Gandamra. Pinuntahan niya ang isang lugar sa isang barangay sa Marawi City na kung tawagin ay Bangon. Barangay Bangon, Marawi City. Pinuntahan niya sila para upang warningan sila dahil ang nabalitaan, hindi lang nabalitaan mula sa mga sumbong na maski ang mga kabataan nag-aalok na ng droga. So, dito natin napatunayan na si Bongbong Marcos ay hindi dapat siya karapat-dapat na tumagal pa dyan sa kanyang posisyon bilang isang Pangulo. So, kaya tayo nag-iingay dito sa Davao City para sa ganon makarating ito sa buong sambayanan ng especially the Mindanao. Kasi ang Mindanao talaga nandito yung pinakamalaking resources kagaya ng mga pangunahing bilihin. Dito lalo na dyan sa may parte ng Bukidnon, dyan talaga or sa mga iba like dito sa Davao, dito nanggagaling the whole region ng Davao, yung mga binibenta dyan sa parte ng Luzon, dito nanggagaling sa Mindanao and even Visayas kasi nandito yung mga lupain malalawak na lupain. Pangalawa, hindi ipinagpatuloy ni Bongbong Marcos yung legacy na yung mga naiwang mga proyekto dapat maipagpatuloy yun at hindi dapat humantong sa parang bahala na. Kumbaga parang pinabayaan na lang. And then yung pinakamatindi dito, yung pangangailangan ng bawat Pilipino na kinakailangan sa bawat pamilya na makabili ng mga pangunahing bilihin sa panahon ngayon dahil sobrang taas na. Mahal na. Lahat na nagsitaasan na. Ang pinakakawawa rito, yung tayong mga simpleng mamamayan na umaasa na may pagbabago o may pagpatuloy ni Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng tawaging presidente kasi ang presidente may mandato. Siya parang wala akong nakikitang mandato. Puro na lang pamamasyal, pag-atin ng mga races ng F1, tapos ang masaklap pa dito, may darating by the year 2028 na itatayo ang napakalaking stadium na para lang sa isang konsyerto. Ano yun? Yung konsyerto, napakalaking budget, pero ang taong bayan nabubuto. And then, idagdag ko lang dyan, maraming namamatay, maraming nawawala, missing person. Lagi ko nakikita yan sa in every particular mga post na puro missing. And then kidnapping, rape, so napakasaklap ang kasalukuyang Bongbong Marcos ngayon. Ma'am, balikan ko lang yung nasabi mo po. Ang MAD ay hindi humihingi ng mga donasyon. Hindi kami humihingi ng donasyon, sponsor. Opo, meron po ba kayong idea, ibang grupo na humihingi ng donasyon? Kami lang yan na sa amin kami lang nagambag-ambag dito. Para sa akin ang nakita ko naman mismo sa dalawang mata ko. Siguro po kung ano yung ayaw ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, huwag po natin gawin yun. Kasi ang pinapahiya natin dito, yung tao nagdala sa atin ng kabutihan, huwag nating mansahan yung kanila. Kasi kumbaga kaya nating pinili si Pangulong Duterte noon dahil siya yung tunay na nagpakitang gilas para tayo ay alagaan bilang isang Pilipino. Kay Sir Oliver naman, Sir, meron po ba kayong idea kung sino-sino po ang mga dadalo dito ng mga kilalang politiko po ng Davao City? Actually po, dito sa MAD, sa mamamayan kayo sa digmaan, wala po ditong politician.
Wala po ritong biga-bigahan. Wala po ritong damitan. Ang sa amin po, ang mga dadalo po rito, ang mga taong taga-Davao, ang mga taong mahihirap at ang maramitang Pilipino. Katulad po ng mga jeepney driver, katulad ng magsasaka, mangingisda, mga professional, na nakakatag po natin na sila po ang unang-unang naaapektuhan. Dahil sa pangyayaring ito, marinig niyo po mamaya kung ano po ang hinaing ng taong bayan. Dito sa bansa natin, kung ano ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas sa panahon na ito. Okay. Isa na lang po, para sa inyong tatlo po. Unahin ko po si Yusek Ben. Paunang banat, simple lang. Kumbaga, paunang banat, bis na mamaya, yung parang patikim lang, sir. Yusek, patikim lang para kay Mr. Marcos. Marcos Jr., ikaw ang dahilan ngayon sa kaguluhan nangyayari sa bansa, sa kagutuman na nangyayari sa bansa, sa nagbantang gera ngayon sa bansa natin. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Hindi ka na kailangan namin. Hindi ka kailangan namin. Salot ka ng bansang ito. Bumaba ka na. Alis ka na dyan para hindi na matagal ang pagdudusa ng taong bayan. Mad na kami sa'yo. Alis ka dyan. Okay, ma'am. Masasabi ko, sige, tawagin na lang kitang Pangulo kasi ikaw naman talaga ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Pero para sa amin, Mad, hindi ka karapat dapat ng Pangulo ng Pilipinas. Bumaba ka na lang dahil hindi ka nababagay dyan. Manahimik ka na lang as simpleng mamamayan na lang dahil mahilig ka naman sa concert, maigi na lang, umalis ka dyan. Dahil hindi ka na dapat pang tumagal dyan sa kinauupuan mo. Dahil puro na lang, sa panahon ngayon kami ay 100% nabudol. Sa bagay, binuto ka namin ng dahil kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun lang. Okay, sir. Pangulong Marcos, kami po ay humihiling na sa lalong madaling panahon, kayo po ay bumaba na sa pesto dahil ang sigaw ng taong bayan, Marcos, alis dyan. Alam po namin, nakikita po namin sa mata namin at ramdam ng mga taong mamamayang Pilipino kung gaano na po lugmok sa kahirapan ang bansang Pilipinas. Ang utang po natin ganong kalaki na compare sa dating presidente. So, nakita po namin ang pagkakaiba talaga. Dito sa Davao, safe and security. Ngayon, sa bansang Pilipinas, sinabi na po nila lahat, ano na po ba ang nangyari sa bansang Pilipinas? Tama po sinabi nila, pa-abroad, pa-party-party. Pag-party, may pera. Paano naman po yung 20 pesos na bigas na sinasabi nyo? Health program sa mga senior, sa mga PWD, at sa mga tao pang mahihirap na hindi niyo po napapansin o hindi po sila nakikita. Pero kami po mga taong mamamayang Pilipino na maralita, alam po namin at nararamdaman namin kung anong kahirapan sa bansang Pilipinas. Kaya nandito po kami, sumusuporta at nakamata sa inyo, nagpapatunay ng bansang Pilipinas ay wala ng pag-asa. Marcos, alis dyan! Sabay-sabay, sir. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Maraming salamat po, mga madam, sir. Yes, Salamat po. welcome.